Yeah, praise the Lord. Glory to God. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po mga minamalay muli, sama-samang dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa manaming banal aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Patuloy po ang aming pagpupuri at pagluluwalhati, ang aming pagpapasalamat, aming ipinapaabot. Tanging-tanging sa iyo lamang aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Talakip nito, Ama, kami po'y sama-samang nagpapakumbaba at tumihingi ng kapatawaran. Ano man po ang nasumpungan mo sa amin na hindi mo kinalugdan, patawarin mo kami, linisin mo ang aming puso sa pakikinig namin ng iyong banal na salita. Gawin mo itong lubos na pagpapala sa bawat isa. Alisin mo po ang hadlang, anumang gawa ng kaaway. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway lahat ng uri ng hadlang gawa ng kaaway. Cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Makabalik po kayo mga minamahal sa inyong pong upuan. Nais po nating patuloy na ipaabot sa ating mahal na Diyos ang pinakamataas po na pagpupuri. The highest praise, glory, and honor belongs to our loving Savior. There is Jesus. Double honor and respect to our beloved honorable parents in the Lord. Patuloy po nating inaala-ala ang kanilang mga pagtuturo, gininto ang pangangaral ng ating dearly beloved Honorable Pastor Wildis Rada Almeida, the man of God, the prophet of God. Ganun din po ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Binabati ko rin po ang lahat ng beloved Almeida children, beloved Almeida family. Praise the Lord. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy pong sumusubaybay. Praise God, dito po sa gawain ng ating dakilang Diyos at dito po sa buong UAE at sa lahat ng dako na naaabot po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang gabi po, rather tanghali o hapon na po ba mga kapatid? Magandang araw ng linggo sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kumbaga mga kapatid ay last 2 minutes. Dahil isang service na lamang po ako dito kasama ng aking mga kasama ng mga manggagawa. At katulad po nila, ako po ay lubos at labis din pong nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa inyo pong mainit at bukas palad na pagtanggap po sa amin. Salamat po sa ating dakilang Diyos dahil kung ayaw nyo po sa amin, wala naman po kayong magagawa. Ano po? Kasi tayo pa rin po talaga ang kalooban na magsama-sama sa loob ng 3 months. At pinagpala po ang dako ng Dubai sapagkat ating mga kapatiran dahil sa ibang outstation po natin, ibang outreach po sa ibang bansa, hindi po palaging meron na pinapadala ng mga manggagawa. Ating beloved workers, beloved preachers. Pero dito ay big sabihin, nakikita ang pagkakaisa ng ating mga kapatiran, ng ating mga namamahala sa lugar na ito. Praise the Lord. Kaya pagpatuloy natin mga kapatid para lagi po kayong may beloved workers. Amen? Na kasama sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At kung dumating ang araw, dito na po sama-samang babalikan ang ating mahal na Panginoon. Bye-bye Philippines. Amen? Bye-bye UAE. Importante, sama-sama sa langit, sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po mga kapatid, bagamat napakaigsi na po yung ating oras, mga minamahal, tingnan po natin kung aabutin po tayo ng lubog ng araw, ay ng oras po natin na matapos yung ating schedule dito. Mga kapatid, pag-aralan po natin, how can a trial be a blessing? Paano po ang pagsubok ay magiging pagpapala? Amen. Unang verse po natin, basahin po natin. Dito po tayo sa James chapter 1 verse 4. Santiago 1:4. From the book of James chapter 1 verse 4. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Amen. Praise the Lord. Ako na po sa Tagalog.
at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Mga kapatid, medyo malalim po yung ating talata kung kukuhanin po natin doon sa ating topic. Pero kung mauunawaan po natin, mga kapatid, ang sabi, inyong pabayaan, ibig sabihin, nagpapatuloy siya. Amen? Inyong pabayaan na ang pagtitiis, yung mga trials, o anumang binabata ng Kristiyano. Hayaan natin, mga kapatid, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi diyan, magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap. Ibig sabihin, mga minamahal, pag ang Kristiyano po ay tinatawag na sakdal at ganap, ibig sabihin, nandun siya sa pagtalima, pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. So blessing, mga minamahal, walang anumang kakulangan. Ibig sabihin, pinupunuan ng ating dakilang Diyos ang lahat ng ating pong mga pangangailangan. So, habang tayo po'y lumalakad, humaharap sa mga problema at pagsubok, nagpapatuloy naman tayo na gawin ang kalooban ng dakilang Diyos. Sa huli, mga kapatid, nandun ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. So hayaan po natin, mga kapatid, na ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang kumilos sa ating buhay. Basta tayo po, mga kapatid, lagi po nating tandaan, lagi nating gawin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon at bahala ang kapangyarihan ng Diyos na siyang mag-ayos ng lahat, na siyang magre-resolba ng lahat, na siyang magpupuno ng ating mga pangangailangan at magbibigay sa atin ng tagumpay. Kaya nga, mga kapatid, ang sabi ng Romans chapter 8 verse 28 na ang lahat ng bagay ang nagaganap sa buhay natin, yan ay nagkakalakip-lakip, naggagawa ng mabuti sa bawat isa sa atin na umiibig sa ating dakilang Diyos. Amen? Pansinin po natin, mga kapatid, isang kaganapan sa banal na kasulatan, medyo mahaba po ito. Actually, ito po ay halos buong aklat, mga minamahal, ni Esther. Pansinin po natin, mga kapatid, sa pamamagitan po ng aklat, sa pamamagitan po ng buhay ni Esther, makikita po natin yung ating pinag-aaralan. Basahin po natin, mga kapatid, dito po tayo sa Esther chapter 1, verse 1 hanggang verse 5. From the book of Esther, chapter 1, verse 1 up to 5. Now it came to pass in the days of Ahasuerus. This is Ahasuerus which reigned from India even unto Ethiopia, over 107 and 20 provinces. That in those days when the king Ahasuerus sat on the throne of the kingdom, which was Shushan the palace, in the 3rd year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants, the power of Persia and Media, the nobles and the princes of the provinces, being before him. When he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty many days, even 100 of fourscore days. And when these days were expired, the king made a feast unto all the people that were present in Shushan the palace. Amen. Amen. Ang sabi po sa Tagalog, mga kapatid, nangyari nga sa mga kaarawan ni Asuero, ito ang Asuero na hari mula sa India hanggang sa Ethiopia, sa 127 lalawigan na sa mga kaarawang yaon nang maupo ang haring Asuero sa luklukan ng kanyang kaharian na nasa Susan
sa bahay-hari. Sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya'y gumawa ng isang kapistahan sa kanyang lahat ng mga prinsipe at mga lingkod niya, ang kapangyarihan ng Persya at Media, ang mga mahal na tao at mga prinsipe ng mga lalawigan ay nanga sa harap nga niya. Nang kaniyang ipakita ang mga kayamanan ng kanyang kaluwalhatiang kaharian at ang karangalan ng kanyang marilag na kamahalan na malaong araw na 180 araw. At nang maganap ang mga kaarawang ito, ang hari ay nagdaos ng isang kapistahan sa buong bayan na nangasasusan sa bahay-hari sa mataas at gayon din sa mababa na 7 araw sa looban ng halamanan ng bahay-hari. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa buhay po ni Esther, mga minamahal, sa kanya pong aklat, sino po ba si Esther, mga minamahal? Ang kanya pong pangalan, mga kapatid, ang kanyang tunay na pangalan ay Hadassah. Si Esther po ay si Hadassah. Isang Hudyo, mga taong kumikilala at naglilingkod sa totoong Diyos, mga kapatid. Na siya po ay naging reyna ng Persya. Ang sabi diyan, na nagligtas sa kanyang bayan mula sa isang plano na patayin ang buong kababayan ni Esther. Mga kapatid, isang araw, ang Haring Asuero ay nagkaroon po ng tinatawag na sa atin yung sa pag yung ang ating presidente ay SONA. Pagpapahayag ng kapangyarihan. Pagpapahayag ng nagawa ng kanyang kadakilaan. So, si Haring Asuero, mga kapatid, ay ipinatawag niya ang kanyang mga prinsipe, ang kanyang mga gobernador, ang lahat ng matataas sa kanyang kaharian, at ang sabi diyan, maging ang mga nasa mababa at mataas na kalagayan. Kaya katulad po ito ng tinatawag na parang SONA, pagpapakilala ng kanyang kadakilaan, ng kanyang karilagan, ng kanyang kapangyarihan. At nung pagkakataong yon, mga kapatid, ang kanyang reyna na si Basti, sabi ng verse 9, mga kapatid. Sa verse 9, si Basti na reyna naman ay nagdaos ng kapistahan sa mga babae sa bahay-hari na ukol sa Haring Asuero. Subalit, sa Esther po, mga kapatid, nung ipatawag ng hari, hindi po siya sumunod. Dahil si Esther po ay nagdaos din kasama ng kanyang mga alila, katulong, mga babaeng nag-aalalay sa kanya. Ipinatawag siya ng hari para ipagyabang siya, ipakilala siya na si Basti ay maganda, isang reyna ng Persya. Pero mga kapatid, hindi po tumalima si Basti, yung reyna. Kaya ang sabi ng mga prinsipe, hindi maaring mangyari ito, mahal na hari. Gagayahin siya ng aming mga asawa. Hindi magkakaroon sila ng hindi pagtalima. Pati sa lahat ng nasasakupan ng hari, gagayahin ng reyna na hindi tatalima sa kanilang asawa. Lalo na po at hari ang nagpatawag kay Basti. Kaya ang desisyon, si Basti ay tanggalin bilang reyna at alisin sa Persya, palayasin at itapon sa malayong lugar. Kaya mga minamahal, napakahalaga ng pagsunod. Amen? Napakahalaga ng pagtalima. Amen? Ang nagiging bunga kapag tayo hindi naging masunurin sa kalooban ng Diyos, hindi tayo naging matalimahin, nandun yung kapamakan. Nandun yung kawalan ng pagpapala. So itong reyna na ito, mga kapatid, si Reyna Basti, ipinatapon siya ng hari. Kaya humanap po ng kapalit. Mga kapatid, si Esther. Si Hadassah po, mga kapatid, ang napili. Mga minamahal. Si Esther, mga minamahal, bago siya tuluyang
naging pag-aari ng hari bilang asawa o reyna na kapalit ni Reyna Basti. Kabilin-bilinan sa kanya ng kanyang amain na si Mardokhai. Si Mardokheo. Yung nag-alaga sa kanya, itinuring siyang tunay na anak dahil wala na po ang mga magulang ni Hadassah, ni Esther. Kaya ipinagbilin sa kanya ni Mardokheo na huwag mong sasabihin na ikaw, tayo, ay lahi ng mga Hudyo. So, sikreto nila yon mga kapatid. Kaya, itong si Mardokheo, nung nandun na si Esther sa kaharian, si Mardokheo laging nandoon sa pintuang daan ng hari. Yung daan, yung gate, laging nandoon si Mardokheo. Sa laki ng palasyo ng kaharian, nandun lang siya. Bakit dun siya? Sa may pintuan lamang, sa may gate lamang siya namamalagi. Pagkat layunin po ni Mardokheo na madali niyang malalaman kung ano ang nangyari o naganap kay Esther. Pagpatuloy natin mga kapatid, basahin po natin. Ang haba po kasi nito. Actually, ang daming verse po nito. Pero pinili lang po natin para meron tayong mabasa. Esther, dito po tayo sa chapter 2, na ibigay po natin kanina ba ito? 21 and 22. Kung hindi po, pakihanda po natin. Excuse me po mga kapatid. Tumalon po tayo. Dito po tayo sa chapter 1, verse 1 up to 5. Tapos na? O, yun nga pala. Ako nga po pala ang bumasa. Ang dami po kasi niyang verse, pinipili ko lamang po mga kapatid para magkasya po tayo sa oras. So dito po mga minamahal ako po muna ang babasa. Ihanda po yung verse natin na naka-ready dyan mga kapatid. Sabi ng Esther chapter 2 verse 21-22. Sa mga araw na yaon, samantalang nauupo si Mardokheo sa pintuang daan ng hari, dalawa sa kamarero ng hari, si Bigtan at si Teres, sa iingat ng pintuan ay nangapuot at nangagaakalang buhatan ng kamay ang haring Aswero. At ang bagay ay naalaman ni Mardokheo na siyang nagturo kay Esther na reyna at sinaysay ni Esther sa hari sa pangalan ni Mardokheo. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, pakinggan niyo po sapagkat lalabas po dito kung paano po yung ating pinag-aaralan na yung pagsubok ay magiging pagpapala. Sa dami ng lugar, bakit doon si Mardokheo sa gate? Sa pintuang daan papunta sa hari. Sinagot ko na po kanina upang madaling malaman kung ano ang kalagayan ni Esther, pero meron pa pong higit na dahilan pagkat ito ay plano ng Diyos. Amen? Kaya, sandaling yon, hindi inaasahan mga kapatid. Dalawa po sa tauhan ng hari o gwardya ng hari ay nag-uusap kung paano nila papaslangin ang haring Aswero. Hindi inaasahan ng dalawa na marinig ito ni Mardokheo. At sa pamamagitan po ni Esther ay nakarating po ito sa hari. Kaya si Mardokheo mga kapatid ay naitala sa aklat, sa talaan ng hari kung ano ang mga bagay na mabubuting nangyari para sa buhay ng hari. Tandaan po natin mga kapatid para makuha po natin. So isang araw mga minamahal, pinag-initan po ni Aman si Mardokheo. Si Aman mga kapatid ay isang prinsipe. Siya ang kauna-unahang prinsipe ng hari. Sabi ng chapter 3 verse 5, at nang makita ni Aman na si Mardokheo ay hindi yumuyukod o gumagalang man sa kanya, napuspos nga ng pagkapuot si Aman. Nagalit si Aman sapagkat si Aman kasi mga kapatid ay itinaas ng hari. Isa siyang mataas na prinsipe. Kaya ang kautusan, irespeto siya.
Ngunit sa tuwing dumadaan itong si Aman, sa harap ni Mardoqueo, ang lahat ng mga tao ay nagbibigay galang. Subalit, si Mardoqueo lang ang tanging hindi nagbibigay respeto. Pagkat alam ni Mardoqueo, ang lahi ni Aman ay kalaban ng mga Hudyo. Si Mardoqueo ay lahi ng Hudyo, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, dumating ang malaking problema. Ito na po, mga kapatid, yung big problem. May problema po ba tayo? Tinatanong ko po kayo lagi, may problema po tayo. Ay, tulad po ng sinabi ko nakaraan, yung problema nyo, inyo na lang. Yung akin, akin. Yung inyo, inyo. Yung problema natin, pagtulong-tulungan natin ipanalangin. Amen? Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. So dito, basahin po natin para sa ating Bible reader. Esther chapter 3 verse 8 to 9. In the book of Esther, chapter 3, verse 8 and 9. And Haman said unto King Ahasuerus, There is a certain people scattered abroad, and dispersed among the people in all the provinces of thy kingdom, and their laws are diverse from all people. Neither keep they the king's laws. Therefore it is not for the king's profit to suffer them. If it please the king, let it be written that they may be destroyed, and I will pay 10,000 talents of silver to the hands of those that have the charge of the business, to bring it into the king's treasuries. Mga kapatid, ipapaliwanag ko na lang. Isang araw si Aman, mga kapatid, ay nagpunta sa hari. Gumawa siya ng kwento. Kasi galit siya. Nalaman kasi ni Aman na si Mardoqueo ay isang Hudyo. Kaya ang ginawa niya, siniraan niya ang mga Hudyo. Sinabi niya na walang pakinabang ang Hudyo sa kanyang bayan. Sabi ni Aman doon sa hari. Kaya marapatin mo, hari, na lipulin ko ang mga Hudyo. So nakumbins niya yung hari. Kaya pumayag ang hari na lipulin ni Aman ang mga Hudyo. At sabi ng verse 9, kung kalulugdan ng hari, masulat na sila'y lipulin, at ako'y magbabayad ng 10,000 talentong pilak sa mga kamay niyaong mga may katungkulan sa mga gawain ng hari upang dalhin sa mga ingatang yaman ng hari. So nakumbinsi ang hari, mga minamahal, na lipulin ni Aman ang mga Hudyo sa lalawigan. So ito po yung napakalaking problema, mga kapatid. Dahil si Esther po ay Hudyo. So lilipulin ang lahat ng Hudyo, pati si Mardoqueo. Lalo na po si Mardoqueo sapagkat nag-aalab po yung galit ni Aman kay Mardoqueo. Sa tuwing dadaan siya, straight lang si Mardoqueo. Hindi siya nagbabaw, hindi siya gumagalang. Wala siyang respeto. Mga kapatid, kaya nagngangalit itong si Aman. Kaya ang sabi sa kanya, noong kanyang mahal sa buhay, ipabitay mo yan. Ipabitay mo, sabi mo sa hari, patayin, bitayin. Sabi ng chapter 5, verse 14, na magkagayon sinabi ni Ceres, na kanyang asawa, at ng lahat ng kanyang kaibigan sa kaniya, magpagawa ka ng isang bibitayan na may 50 siko ang taas, at sa kinaumagahan ay salitain mo sa hari na bitayin doon si Mardoqueo. Kung magkagayo yumaon kang masaya, nakasama ng hari sa pigingan, at ang bagay ay nakalugod kay Aman at kanyang ipinagawa ang bibitayan. Tingnan niyo po, mga kapatid, no? Sa buhay ng isang Kristiyano. Minsan, halip na mabawasan yung problema natin, parang lalong nadaragdagan. Ano po? So nadaragdagan na problema. Dahil mismo si Mardoqueo ipabibitay ni Aman. Mga kapatid, sa harap ng maraming tao. Kaya mga kapatid,
itong malaking problemang ito. Nadagdagan uli. Kailangan ni Esther na makausap ang hari. Ano ang problema? Ang problema, may batas na kapag hindi ipinapatawag ng hari, hindi pwedeng lumapit sa hari. Ang kapalit nito ay kamatayan. Kailangan ni Esther pumunta sa hari, pero hindi pa siya ipinapatawag. Kaya maaring ikamatay agad ni Esther kung siya'y magpapakita sa hari na hindi siya ipinatatawag. Kaya ang ginawa ni Esther, mga kapatid, yung ginagawa natin ng mga Kristiyano. Amen? Basahin po natin ang chapter 4, verse 15 to 17. Praise the Lord. In the book of Esther, chapter 4, verses 15 to 17. Then Esther bade them return Mordecai this answer: Go gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, and neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and made my maidens will fast likewise, and so will I go in unto the king, which is not according to the law, and I will perish, I perish. 17. So Mordecai went his way, and did according to all that Esther had commanded him. Amen. Amen. Ang sabi ni Esther kay Mardoqueo, sabihin mo sa angka natin, sabihin mo sa lahi natin, sila'y magsipag-ayuno. At ako naman, dito sa palasyo, ako'y mag-aayuno kasama ng mga alalay ko, sabi ni Esther. Mga minamahal, ang sabi dyan, na hindi ayon sa kautusan. Ibig sabihin, si Esther, sabi niya, after kung makapag-ayuno, after nating makapag-ayuno, papasok ako. Pupuntahan ko ang hari. Ang sabi dyan, na hindi ayon sa kautusan. At kung ako'y mamatay, ay mamatay. Ano po ang makikita natin? Nandun po yung faith. Amen? Amen? Makita natin yung pananampalataya ni Esther. Ang pananampalatayang walang gawa, sabi ng Biblia, baog, patay sa harapan ng Diyos. Walang kwenta ang pananampalataya kapag walang gawa. So ano yung gawa? Ang sabi ni Esther, magsipag-ayuno kayo. At ako ay magsisipag-ayuno. Pati yung mga alila niya, katulong niya, pinag-ayuno ni Esther, mga kapatid. After siya ay magsilay makapag-ayuno, sabi ni Esther, bahala na, mamatay, mabuhay, papasukin ko ang hari. Ibig sabihin sa panahon po natin, mga kapatid, ano man ang mangyari, mabuhay, mamatay, tayo'y kay Kristo. Tayo'y mananampalataya, tayo'y magtitiwala sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sa gayoy yumaon si Mardoqueo at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. Mga kapatid, nung pumasok na po sa Esther, ano po ang nangyari? Takot na takot si Esther, mga minamahal, pero siya hindi pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng chapter 5, verse 2 and 3, pagpasok ni Esther, mga minamahal, nang makita siya ng hari, ibinaba ng hari ang hawak-hawak niyang setro. Hindi ko makuha kung ano yung ibig sabihin ng yung hawak ng hari na setro. Sign ito kapag ang tao'y kinalulugdan niya, binababa niya ito. So ibinaba ni ng hari yung kanyang setro. Ibig sabihin, nalugod ang hari kay Esther. Makikita po natin, mga minama, na kumikilos po ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sapagkat yung kautusan ng hari na hindi kayang baliin ay nababali ng makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin kung ano po yung matinding gawa ng dyablo sa buhay natin, kayang wasakin ng Diyos. Kayang putulin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kayang baguhin ng ating mahal na Panginoon. Ang anumang plano at desisyon ng kaaway sa buhay natin, kayang baguhin ng ating mabait na Diyos. Mga minamahal, paglapit po ni Esther, hinawakan niya
yung setro at kanyang hinalikan. Mga kapatid, ang sabi sa kanya ng hari, na magkagayon sinabi ng hari sa kanya, anong ibig mo, Reyna Esther? At ano ang iyong hiling? Mabibigay sa iyo kahit kalahati ng kaharian. Grabe! Mga minamahal, kapag kumilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga imposibleng bagay ay kayang gawin ng Diyos sa ating buhay kapag tayo'y nananampalataya, nagtitiwala at sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nahibo ang puso ng hari, mga minamahal, at binigyan pa siya ng kahilingan at bukod doon, kahit ang kalahati ng kaharian, kayang ibigay ng hari kay Esther dahil siya'y kinalugdan ng hari. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang hiling ni Esther, mga minamahal, ay magkaroon sila ng salo-salo. Napakasimple. Amen? Parang mamaya lang pagkatapos ng gawain. Ano po? Kung meron kayong salo-salo, napakasimple lang. Amen? So, ganun lang kasimple. Ito'y nagpapakita ito, mga kapatid, ng pagiging humble. Hindi mapagnais ng higit. Amen? Ito'y nagpapakita, mga minamahal, kung ano ang ibigay ng Diyos, yun ang pasasalamatan niya. Hindi sa naghangad ng higit, mga minamahal. Ang nais niya lang ay ang magkaroon ng kalutasan yung kanyang problema, yung malaking problema na kinakaharap ni Esther at ng mga Hudyo. Mga minamahal, sabi ni Esther, ang nais ko lamang ay magkaroon tayo ng piging, ikaw, ako, at si Aman. Mga kapatid, nasali si Aman, ano? Sinali ni Esther. Baka si Esther ay nalulugod kay Aman, kaya isinali niya si Esther. Nakukuha niyo po. 5 verse 8. Kung ako'y nakasumpong ng biyaya sa paningin ng hari, at kung kalugdan ng hari na ipagkaloob ang aking hingi, ay gawin ang aking hiling, na pumaroon ang hari at si Aman sa pigingan na aking ihahanda sa kanila at aking gagawin bukas gaya ng sinabi ng hari. Palakpakan po natin ang ating mabait na Diyos. Ngayon, mga kapatid, hindi makatulog ang hari. Hindi siya makatulog. Balisa ang hari. Tingnan niyo po at kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Balisa ang hari, hindi makatulog. Ipinatawag niya yung tagapagbasa ng aklat, nasulatan, ng tala, ng mabubuting bagay. At doon ay nabasa nung tagabasa na ang hari pala ay nailigtas ni Mardoqueo sa kamay ng 2 sundalo niya na nagtatangka sa kanyang buhay. Ngayon ang tanong ng hari, may nagawa pala sa Mardoqueo sa buhay ko. Nabigyan ba ito ng parangal? Ano ang naibigay na parangal kay Mardoqueo? Ang sabi ng hari. Ang sabi ng tao, ng tauhan, wala po, mahal na hari. Ang sabi po ng 6 verse 4, at sinabi ng hari, sino ang nasa looban? Sagot nung tinatanong, si Aman. Si Aman nga ay pumasok sa looban ng bahay ng hari upang magsalita sa hari na bitayin si Mardoqueo sa bibitayan na inihanda niya sa kanya. Saktong-sakto. Balisa ang hari at nung malaman na si Mardoqueo ay nakagawa ng mabuti sa kanya, inaalam kung ito ay nabigyan ng parangal, so walang parangal kay Mardoqueo, tamang-tama si Aman andoon at i-request niya na si Mardoqueo ay bitayin. Kaya ang sabi ng hari, sino ang nandyan? Mahal na hari, na andito po si Aman. Ipatawag, madali, mabilis. Sabi ng hari, Aman, ano ba ang magandang gawin sa taong kinalulugdan ng hari? Isip siguro ni Aman, ako yun. Ako yun.
Yun ang isip ni Aman. Bakit? Kasi siya talaga namang nalulugod sa kanya. Ang hari dahil siya itinaas ng hari. Kumbaga, na-promote siya, kumbaga sa trabaho. Inangat siya. Ang sabi ng verse 10, na magkagayon sinabi ng hari kay Aman, ikaw ay magmadali. At kunin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi. Tuloy natin. Ang sabi ni Aman, mahal na hari, ang alam kong magandang gawin sa taong kinalulugdan mo, kasi nga isip niya, siya yun eh. Bihisan mo siya ng damit mo na panghari. At isakay mo siya sa kabayo mo, mahal na hari. At mag-duty ka ng isang aakay sa kabayo. At iikot sa buong kaharian at isisigaw na ito ang kinalulugdan ng hari. Ang ganda, mga minamahal, ng premyo. Ang ganda ng reward, mga minamahal, ng gantimpala para kay Mardoqueo. Amen? Pero ang alam ni Aman, siya yon. Kaya ang sabi, nang magkagayoy sinabi ng hari kay Aman, ikaw ay magmadali, bilisan mo, at kunin mo ang bihisan at ang kabayo, gaya ng iyong sinabi, at gawin mong gayon kay Mardoqueo. Na Hudyo na nauupo sa pintuang daan ng hari, huwag magkulang ang anumang bagay sa lahat ng iyong sinabi. Palakpakan natin ang ating mabait na Diyos. Eh kung ikaw si Aman, yung taong kinasusuklangan mo at kinamumuhian mo, at gusto mong ipapatay, kaya nga si Aman ay nandoon sa palasyo para i-request si Aman sa kinaumagahan ay bitayin. Pero ano nangyari? Yun yung malaking pagsubok, di ba? Ano nangyari? Dapat patayin si Mardoqueo, bitayin. Ano ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? Aman, kung anong sinabi mo sa taong paparangalan, walang magbabago. Gawin mong lahat kay Mardoqueo. Bihisan mo siya, isakay mo siya sa kabayo ko, igala mo siya sa kaharian, at isigaw mo na si Mardoqueo ay kinalulugdan ng hari. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Makita natin, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Amen? Kahit ang matataas na taong kanilang pasya at desisyon ay kayang baguhin. Ang anumang kaganapan sa buhay natin na parang mahirap mangyari ay kayang baguhin ang ating dakilang Diyos. Kayang baguhin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ngayon, mga kapatid, walang nagawa si Aman. Umuwi siyang galit na galit. Pagkatapos ng igala, si Mardoqueo sakay ng kabayo ng hari, halos wala siyang mukhang maiharap sa kanyang mga kaibigan, pamilya at kanyang mahal na asawa. Grabe talagang kasumpa-sumpa sa kanya ang pangyayaring yon, mga kapatid. Kaya yung mga taong galit sa'yo, nainggit sa'yo, ginagawan ka ng hindi maganda, sila mag-aani niyan. Amen? Sila ang mag-aani niyan, mga minamahal. Basta ikaw na mananampalataya ay patuloy lamang sa pagtupad, sa pagsunod, sa katuwiran, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikaw na totoong Kristiyano, patuloy na gumaganap sa tungkulin na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Ang taong nagagalit sa iyo, ang taong naiinis sa iyo, ang taong naiinggit sa iyo, ang taong gumagawa sa iyo ng hindi maganda, sila ang mag-aani nun. Amen? Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga kapatid, sumapit po mga kapatid ang pagsasalo-salo ni Esther at ng hari at saka ni Aman. So dito mga kapatid, nakita natin kung papaano binabago ng Diyos ang mga kaganapan at mga pangyayari. Si Aman ay nasa isang mataas na kalagayan, meron siyang power, meron siyang lakas, meron siyang kakayanan. Si Mardoqueo ay isang napakamababang tao lamang, nagbabantay lamang siya sa pintuang daan ng hari, mga minamahal, hindi inaasahan mga kapatid.
plano pala ng Diyos. Kaya nga sa ating nabasa mga minamahal, hayaan natin na ang kapangyarihan ng Diyos ang kumilo sa buhay natin. Amen? Ilagak natin ang pagtitiwala natin sa magagawa ng ating makapangyarihang Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa mga minamahal. Kung tayo may masidhing mga problema at pangangailangan, nais natin ang kalutasan, ang pananalangin, ang pakikipag-usap sa Diyos, ang pakikipagniig sa mahal na Panginoon, ay napakabisang paraan mga minamahal. Ang pagkakaisa ng mga Kristiyano ay napakaganda at napakabisang paraan upang maabot natin ang tagumpay, upang maabot natin ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gawain sa lugar na ito ay patuloy na pagyamanin at pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kung ang mga kapatiran, ang mga na-assign, ang mga nangangasiwa sa lugar na ito, sama-samang nabibigkis, nagkakaisa, nagkukumapit, nagtutumibay sa ating pananampalataya. Katulad ngayon, malapit na tayong mawala ng pastoral house. Kasi gagamitin na po yung building, mga minamahal, na ating inuupahan. Kailangan ng pagkilos ng bawat isa. Ang pananalangin ng bawat isa para tayo magkaroon, makakuha tayo ng higit na mas komportable, maayos, na magagamit ng inyong mga manggagawang ma-assign mula sa dako ng Manila. At kayo na nangangailangan ng pastoral house, magagamit nating maayos. Kailangan po ngayon ang kapit-bisig, sama-sama, tulong-tulong at pagkakaisa. Amen? Katulad po ng ginagawa ng mga ilan po sa ating mga elder, halos ilang araw na silang abala sa paghahanap, mga kapatid. Kaya mamaya pa lang pag-uwi natin, maghanap na po tayo. Amen? Hindi na po ako maghahanap. Meron na po kami doon sa Pilipinas. Kayo na lamang po dito ang maghanap. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, tapusin na po natin nang sa gayon, sabi ng banal na kasulatan, sa gayoy na paroon ang hari at si Aman sa piging o sa pigingan na kasama ni Esther na reyna. At sinabi uli ng hari kay Esther ng ikalawang araw, dito po tayo sa Esther 7:1 hanggang 2, talon po natin sa 4 hanggang 6. At sinabi uli ng hari kay Esther sa verse 2, ikalawang araw sa pigingan ng alak, ano ang iyong hingi, Reyna Esther? At ibibigay sa iyo, at ano ang iyong hiling, kahit kalahati ng kaharian ay ipagkakaloob. Palakpakan po natin muli ang ating mabait na Diyos. So italo na po natin mga minamahal, ang ending po natin mga kapatid, nung itanong ng hari, dahil sinabi na po ni Esther, ang dahilan kung bakit ang kanyang kahilingan ay magsama-sama sila noong hari at ni Aman. Mahal na hari, merong gustong pumuksa ng aking buhay, maging ang aking mga lahi, pati ng aking mga kababayan na narito sa iyong kaharian, ay nais puksain. Kaya nung marinig ito ng hari, grabe ang galit ng hari, mga minamahal. Sino ang may kagustuhan yan? Nasaan siya? Sabi ng hari. Sabi ng verse 6, sinabi ni Esther, isang kaaway at kaalit itong masamang si Aman. Nang magkagayoy, natakot si Aman sa harap ng hari at ng reyna. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi malaman ni Aman kung anong kanyang gagawin sapagkat sa harap ng hari, sinabi ni Esther ang plano ni Aman na pagpuksa kay Esther at sa kanyang buong lahi o kanyang buong angkan, mga minamahal. So yung bibitayan para kay Mardoqueo, doon binitay si Aman. Ano ang nangyari mga minamahal? Si Mardoqueo ay ipinalit ng hari sa posisyon ni Aman. Isa siya mula sa mababang kalagayan, mula sa tagapagbantay lamang ng pintuang daan ng hari, inangat siya sa himalang kaparaanan ng ating mabait na Diyos.
inilagay sa mataas na kalagayan, ibinigay sa kanya yung mismong panatak na singsing ng hari. Tanda ito mga minamahal na ang kapangyarihan ng hari ay sumasa kay Mardukeo sa buong kaharian sapagkat nasa kanya ang panatak na singsing ng hari mga minamahal na anumang ang tatakan ng singsing ng hari, yun po ang gagawin at hindi pwedeng baliin. So ang kapangyarihan, ang pagpapala ay ibinigay ng ating mabait na Diyos kay Mardukeo sa lingkod ng ating dakilang Diyos. Si Esther ay nanatiling reyna sa buong kaharian at ang kanilang buong angkan ay pinagpala ng ating mabait na Diyos. Ganun tayo na mga mananampalataya kung tayo'y magpapatuloy na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang ikaw, pati ang mga mahal mo sa buhay ay pagpapalain ng ating mabait na Diyos. Hintayin lamang natin mga minamahal ang sabi ng ating nabasa, at inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Ang pagpapatuloy na paglilingkod natin, ang pagtitiis natin, ang paghihintay natin sa pagpapala ng ating mahal na Panginoon, kalinsabay ng ating taus-pusong pagsunod sa katuwiran at kalooban ng ating mabait na Diyos. Ikaw at ang mga mahal mo sa buhay ay kasamang pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang iyong mahirap na kalagayan ay kayang iangat ng ating dakilang Diyos. Ang malaki mong problema na parang hindi mo alam mabigyan ng kalutasan ay kayang baguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ginawa ni Esther at ng kanyang buong laki, mga minamalo, angkan, sila'y nanikluhod sa ating mabait na Diyos. Sila'y nagpakumbaba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nag-ayuno sila, nanalangin sila, hinanap nila ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't doon kumilos ang kapangyarihan ng ating mabait na Diyos. Mga kapatid, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. All things work together for good to them that love God. Lahat ay magkakalakip-lakip sa buhay ng isang Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat yan ay pagbubutihin ng ating dakilang Diyos para sa atin. Magiging mabuti ang resulta ng lahat kahit pa ikaw ay dumaraan sa mahigpit na pagsubok. Kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi man natin alam kung paano, pero kaya at walang imposible sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inyong pabayaan ng pagtitihis ay magkaroon ng sakdal na gawa. Patuloy tayong gumawa sa mahal na Panginoon. Patuloy tayong sumunod sa katuwiran, sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pagiging sakdal na gawa, mga minamalay, magbubunga ng sakdal na pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Narinig natin ang mga patutuo, mga minamahal. Tao na ang tumatanggi sa pagpapala. Kristiyano na ang tumatanggi sa pagpapala, pero ayaw ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto ng ating mabait na Diyos, patuloy na pagpalain ang mga Kristiyanong matapat na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga Kristiyanong naninindigan, mga Kristiyanong nagpapakalakas sa kanilang pananampalataya. Kasama natin ang ating mabait na Diyos. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, na walang imposible sa ating mahal na Diyos. Magagawa ng mahal na Panginoon. Ngayon po, mga kapatid, ay ating Holy Supper. Kaya't higit nating ilagak ang ating puso at isipan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy natin siyasatin ang ating mga sarili. At habang tayo umaawit, mga minamahal, isipin mo, paanong kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Alalahanin mo ang mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Walang imposible. Walang imposible sa ating mahal na Diyos. Ikaw ang dahilan Hindi nagreklamo si Esther. kung bakit Hindi nagreklamo si Mardukeo. Ang ginawa nila, nagpakumbaba sila. Hinanap nila ang kalooban
ng ating dakilang Diyos. Sa mundong ito, Ang mahal na Panginoon ang may kagustuhan. di mo ba Ang mahal na Panginoon ay isang nagpaplano ika'y kanya at siyang nagbibigay ng dakilang tagumpay. Kaya sa aming minamahal na mga bisita na narito, ang Diyos ang may kagustuhan na kayo makarating sa kanyang banal na gawain. mahal ka Dahil tayo'y mahal ng Diyos, dahil tayo'y iniibig ng ating mahal na Panginoon, mahal ka, katulad mga minamahal sa ating pinag-aralan. di ka pinabayaan. Hindi pinabayaan ng Diyos si Esther, si Mardoqueo na kanyang ng kanyang lahi. Di ka iniwan Dahil mahal ng Diyos ang kanyang bayan, dahil mahal ng Diyos ang kanyang mga anak, mahal ng Diyos sa mga totoong Kristiyano na umiibig at naglilingkod sa mahal na Panginoon. Katulad ng ating mga baguhan, mahal kayo ng Diyos. kung bakit kanya iniwan. Tayo ang dahilan, mga minamahal. Tayo ang dahilan ng paghihirap ng mahal na Panginoon. Narito sa mundong ito, Maging sa ating panahon, tayo ang dahilan ng paghihirap, pagsasakripisyo ng ating minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon, ng beloved Almeida family. bakit tayo ay narito? Kaya pahalagahan po natin, Kaisa sumasama pangawakan natin mga minamahal ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. ng Diyos. Di mo Hayaan natin mga minamahal na kumilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. panalig ka lamang dahil mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Di mo Sa ating lahat na narito, ilagak natin ang ating puso sa mahal na Panginoon. Ngayon ay ating Holy Supper, mga minamahal. Ilapit natin ang buong puso, pagpapakumbaba ang ating mga sarili sa ating pinakamamahal na Panginoon.